Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito kaakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabayan ng kaliwan ng kalimutan, banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakanap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya, karapatang pantao. Ay sa issue ng Support Blue Economy Act o ang SB 2450. Ang proposed Blue Economy Act or SB 2450, authored by Senator Legarda and Risa Ontiveros, ay naglalayo na pag-ibayuhin ng ating ekonomiya mula sa pagprotekta ng ating karagatan at pagpapaunlad nito mula sa maritime ecosystem at pagbibigay ng trabaho sa ating mangingisda, etc. etc. So, ang ating Pangulong Marcos ay sinusuportahan ng ating proposed bill na ito o ang proposed bill na ito ng ating Senado para sa economic development at environmental protections, etc. etc. Yan. Ito yung ating tinunghayang issue ngayon na sinuportahan ng ating Pangulong Marcos, itong proposed bill ni na Senator Loren Legarda at Risa Ontiveros na Blue Economy Act SB 2450. So ito ay para pag-ibayuhin yung ating ocean, yung ating karagatan, na ito ay mag-ibayon sa kanyang paunlarin yung ating ekonomiya from the resources na ating nakukuha doon sa karagatan. At syempre, ito ay magsasagawa sila ng iba't ibang pagpapaunlad, protection, pagprotekta ng pagsasaayos o revive ng ecosystem, yan. At iba't ibang mga nakakapinsala at development ng ating karagatan. So it will give food supply, trabaho, etc. etc. So ngayon ay ang Human Rights Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito ay nakiisa tayo sa pagsuporta sa ating Pangulong Marcos sa proposed bill Blue Economy Act na ito or SB 2450 ni na Senator Loren Legarda at Risa Ontiveros. Ang batas na ito ay magpapaunlad at protekta sa ating karagatan at maging sa ating mga sovereign rights na karagatan ay maproprotektan at papaunlarin ng batas na ito. So, sakop nito yung sovereign rights natin, hindi lang yung ating sovereign territory na ating karagatan at lupa, kundi yung EEC na pinagtatalunan ay yun ay sakop nito na ating paunlarin at ating pag-ibayugin. So yun, yung EEC, yun ay sinasabing sovereign rights, yung extended na ilang kilometer from our ocean territory. Meron kasing ganon, yung mula dun sa bansa natin ay mayroon tayong water territory na ilang milya o kilometro. Tapos mayroon extended na EEC yun. Ayan, yun yung pinagtatalunan ngayon doon sa West Philippine Sea. Yung kasing ating EEC, maraming masaganang karagatan yun at saka maraming mga isla doon na mapapakinabangan yung ating bansa. So yun ay inaangkin ng China, yung issue na yan. So ngayon ay yung pagpapaunlad ng Blue Economy Act sakop yun para paunlarin. So sana yun ay dito sa batas na ito ay makapagpaunlad doon para yung mga isda ay makatungo roon at makapag yung yaman ng dagat na makukuha roon ay mapag-ibayon nila, syempre, at anumang makukuha natin with this law. Yeah.
So ngayon, ang pagpapaunlad nito at pagprotekta ng ating karagatan ay magdudulot ng paglago ng ating pamumuhay mula sa pagbibigay ng trabaho at food supply sa ating bansa, maging exportations. Yan. Yung coastal areas ay papaunlarin din sa batas na ito at maging lokal na pamahalaan ay kakibat sa pagpapaunlad at pagprotekta nito. So, yun. So, yung, siyempre, hindi lang yung lahat yan, yung sa karagatan natin, pati yung coastal areas, pag-uunlarin yan, yung teritoryo natin, DEC, pati yung coastal, so kasama na paunlarin. At yung bawat mga lokal na pamahalaan, kakibat sila dyan sa pagpapaunlad na yan, yung Blue Economy Act na yan. Kaya malaking food supply o malaking resources of food yung karagatan para magbigay ng pagkain sa libo ng Pilipino nilang to. Pati doon sa exportation. Yan, ay maraming makukuha dyan sa karagatan na yan. So kaya mahalaga yung meron tayong particular na batas aside from the existing law o existing na ginagawa ng BIPAR o namang ehensya na nangangalaga sa ating karagatan o namang existing law para protektahan, pangalagaan yung ating karagatan. So sana dito sa economy ay nagpapag-ibayo pa rito yung mga existing na pangangalaga ng ating karagatan. Yan. Yan. At hindi itong batas na ito ay hindi maging magamit din lamang na additional na para sa korupsyon, para makapanikil. So, kundi ito ay talagang poprotekta para sa ating kapakanan ng mga lipunang Pilipino at mapangalagaan siyempre yung karagatan para sa ating patuloy na pamumuhay yan. So, we hope ang mga mambabatas at Senado ay suportahan ang environmental protection and development na ito at maging ang lipunang Pilipino para ang ating karagatan ay hindi ma-deteriorate sa hindi pangangalaga ng ating karagatan at pagprotekta nito sa mga nasira ng kalikasan. Yan. So yung sana suportahan ito ng ating Kongreso, Senado na maipasa itong batas na ito. Lingin nilang mabuti kung ano yung kanilang maidadagdag, tatanggalin o ano may dudulot nito para do sa ating existing laws to protect our environment. Yan syempre pinaprotektahan ito sa lahat kasali syempre yung WPS na pinagtatalunan. So we must protect also from them doon sa pagsira nila ng kalikasan natin at pangharas nila ng mga mangingisda natin. Kasi yun yung layo niyan mabigyan ng trabaho yung mangingisda. Kapag-ibayo yan, yung mga corals hindi masira, protect the ocean. Kasama yung EEC. So yun sana mapag-ibayo yun. So kaya sana may yung lipunang Pilipino suporta si Laurel Ligarda to protect the ocean. So yun ang maganda ron. At ito ay magbigay ng malaking kaunlaran at mula dyan sa food supply o anumang resources na nakuha natin sa karagatan para sa ating pamumuhay. Siyempre, kakibad na rin yan kung pinapundod yung coastal area para doon sa ecosystem. Siyempre, kakibad na rin yan yung tourism. Maulad o maganda yung karagatan mo, siyempre maganda rin yung tourism mo dyan. Siyempre, malinis yung yung mga coastal areas, di ba? Akiban niya na magaganda rin yung turismo mo from that kind of sa karagatan yan, sa mga yung turismo sa mga coastal yan, mga beaches, mga ganun. So ngayon ang mga mamumuno ay asangay ng pamahalaan o offices at maging LGUs ay naway mamuno ng mahusay dito kung ito ay susuportahan ng ating mambabatas at maipasa. So mahalaga ang karagatan kung saan malaking supply ng pagkain ng ating makukuha dito sa iba't ibang nakukuha dito mula sa isda, etc. etc. Kaya sana kung ito ay matutuloy, may papasa. So sana yung mga mamumuno diyan, ito ay talagang totoo na tunay na sila ay
maglingkod na maprotektahan yung ating karagatan. So walang bias, walang pang-abuso. At everybody will makikinabang sa ating karagatan at mapapaunlad dito. Kasama dyan, siyempre yung mga LGU yan, na nagpapaunlad at nangangalaga ng kanilang bawat area ng karagatan. And to the entire, siyempre, parang kalahatan, di ba? From the nangangalaga ng karagatan, from the ahensyang nangangalaga dyan for the national and to the local government. Diba? Sana yan ay mapag-ibayon nila at makapag-partner ng kasi yung local, yung national, at kung sino yung maitatalaga dyan, they will serve good para maprotektahan nila. At hindi yung sariling kapakanan nila yung maaaring interest nila doon sa mga mumuno sa mga darating na panahon, makapanglay yan. Kagaya ba sa EEC, so kung pinoprotektahan niyo yung mga karagatan kapag sila ay na-impluensya ng China or whatsoever, magkaroon na ng corruption dyan para yung iba din mga bagay, di ba? Lokal na pamahalaan and then to the national government na namumulo. So kaya sana sila ay maging accountable nito. At maglalagay sila ng yung kapag naipasa dyan, yung ating mambabatas ay maglalagay o ng mahusay na mga mamumuno dyan. Siyempre, kung sino ang maglalagay dyan. So, si issue yung problema sa ating karagatan na nade-deteriorate at nasisira ang ecosystem dito o yung ocean ecosystem, maritime ecosystem sa maling pangingisda at direktang pagsira ng coral, so yan, ecosystem nga. Ang yung pollution, nakasisira din yan, etc. So ngayon ang blue economy ay naway makarevive at resolve at makapagpaunlad ng lubos sa ating karagatan. So yan. So yung malaki yung problema natin sa deterioration ng ating karagatan. Bagamat tayo ay nakapangingisda pa ng at nakapagsusupply pa sa ating masa, pero according dun sa ating mga ahensya at mga nangangalaga ng ating kalikasan at maging itong pagpapasa ng batas na napag-aaralan na mayroon deterioration na talaga at may problema yung ating karagatan din na dapat i-revive and protektahan. Yan. Lalo rin yung coastal areas na for the environmental protection. Yan. Kakibat, diba? Kaya gabayan ng ating Panginoon Diyos at Panginoon Jesucristo at Banal na Santa Maria ang ating masabong mundo in restoring and progressing our ocean or sea. Yan, sana gabayan tayo ng Banal na Panginoon Diyos sa ating pangangalaga ng ating kaloob niya sa atin na biyaya na karagatan at mga nilikha niya dyan na ating napapakinabangan. Sana ay tayo gabayan niya sa ating pangangalaga dyan at pag-revive doon sa pagkakamali ng mga taong sumira ng mga kalikasan niya. So sana tayo gabayan niya na ma-restore yan at patuloy na magamit ito sa pang-araw-araw na pamumuhay at siyempre paglilingkod sa ating mahal na Panginoon Diyos kung saan kaya niya ginawa yan is to live and to serve Him. Yan. And to praise Him. So sana yan ay tulungan niya tayo sa ating pamumuhay hindi dyan. At muli maliwanagan ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria ang ating pamahalaan, ang ating bansa. Mula pamahalaan at lipunan ng Pilipino, yung pamahalaan, mamahalaan ng mabuti, matuwid, tugunin ng karapatang pantao. Patas na hustisya, iwasan yung pang-abuso, korupsyon, supresyon, yan. At hindi mabuting pamamahala. Yung mamamayan, iwasan yung paglaban sa pamahalaan, paglabag sa batas. Bagus suportahan yung pagpapahiran ng pamahalaan, ng mabuting pamamahala, karapatang pantao, patas na hustisya. Sa kaya mga mumuhay tayo ayon sa karapatan, mapayapa, maunlad. At higit sa lahat, makakapanampalataya tayo na lumo sa ating banal na Panginoon Diyos mula sa ating banal na Panginoon Jesucristo. Ano man ang ating pinaniniwalaan na tayo protektado ang ating karapatan, maunlad at papayaman. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at sana ay nakapag sa boses naman ang
ang human rights promotion sa linggo ito o sa hapong ito hinggil dito sa isyong ito na ating natunghayan na Blue Economy Act na Blue Post Blue Economy Act at pagsuporta ng ating Pangulong. At sana ay yung ating suportahan ng ating mamamatas, din po na Pilipino ang ating Pangulong Marcos sa kanyang pagsuporta dito sa Blue Post Bill na ito. Yan, na ito ay mapangalagaan natin yung ating kalikasan. Ay makapagdagdag sa sustainable growth ng ginagawang pagpapaunlad ng ating Pangulong Marcos sa kanyang bagong Pilipinas. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.